Can you please shut your mouth first? Ngayon mo na lamang sinusubok sa'yo. Nakasimangot niya akong tiningnan. Hindi ko na lamang pinansin at nagpatuloy ako sa pagsubo sa kanya. Hanggang naubos niya na ang isang mangkok. Thank you, sungit. Nakangiting sabi niya sa akin. Pinainom ko siya ng tubig at inabot ko pa ang napkin sa bibig niya upang punasan ang labi niya. Lysander, sino ka ba talaga? Bakit mo to ginagawa? Bakit mo ko dinala dito? Bakit gusto mo akong pakasalan? Anong intensyon mo sa akin? Sunod-sunod niyang tanong sa akin. Inayos ko ang tray at nagpas siyang tumayo na upang lumabas na sana. Lysander! Tawag niya sa akin nang akmang bubuksan ko na ang pinto. Bumaling ako ng tingin sa kanya. Hindi ko alam. Pero gusto kong manatili ka lang dito sa tabi ko. Pagkatapos kong sabihin niyo, ay lumabas na rin ako. Nagising ang diwa ko dahil may naramdaman akong humihila ng laylayan ng damit ko sa hita. Hinanda ko ng aking sarili na sugurin ng siraulong humihipo sa aking hita. Sisipain ko na sana siya pero pagdilat ko ay ang gwapong mukha niya ang bumungad sa akin. Naka-loose pajama siya at fitted na gray t-shirt. Hawak niya ang laylayan ng damit ko. Nagulat din siguro siya dahil yun ang nakita ko sa mukha niya. Anong ginagawa mo? Napaupo ako at napaatras sa headboard ng kama. Wala akong balak gawin sa'yo. Inaayos ko lang ang damit mo dahil baka pumasok si Dr. Alvin dito. Makita itong makinis at maputi mong hita. Kunot noon niya sabi sa akin. Hinila ko ang kumot at tinakip ko sa aking hita pababa. Malikot talaga ako matulog kaya dapat palagi ako nakapajama. Ang problema, itong malambot at mahabang damit ang ibinigay sa akin. Kapag tinangka akong lumakad sa gabi sa labas, mapagkakamala na akong white lady. Ano naman kung makita niya? Doktor siya at walang mali siya yun sa kanya. Wala sa sariling sagot sa kanya. Lumapit siya sa akin kaya napatras ang ulo ko sa headboard. Kahit doktor pa siya, lalaki pa rin siya. At walang ibang pwedeng tumingin dyan kundi ako lang. Hindi mo na pwedeng ulitin ang ginawa mo ng Kendra. Para sa misyon mo, pumayag kang magsuot ng kapiranggot na tela. Naniningkit ang mata na sabi niya sa akin. Siguro yung tinutukoy niya ay ang suot ko noon sa auction. May red lace dress akong suot noon, nakalimutan mo na ba? Pangaasar ko sa kanya. Dress lang tawag mo doon? Kahit suot mo pa yung whatever you call that dress na yon, kitang-kita ko pa rin ang kurba ng katawan at dalawang bundok mo. Galit na singhal niya sa akin. Tapos doon sa party, kulang na lang masilaw ako sa likod mo. Wala ka bang ibang matinong isusuot? Dagdag pa niya na ikinausok ng ilong ko. Bakit ka ba nangingialam? Hindi pa nga tayo. Possessive ka na. Anong gusto mong gawin ko? Sabihin doon sa auctioneer na ibalot ako ng kumot? Paano ako mabebenta kung hindi nila makikita ang kagandahan ko at ng katawan ko? Nakataas ang kilay na sabi ko sa kanya. Napamura siya at lumayo ang mukha sa akin. Akala niya siguro masisindak niya ako kapag pinagsingkitan niya ako ng mata. Aba, kahit siya lang ang pinakagwapong nilalang na nakilala ko, ay hindi talaga ako papayag na may kumontrol sa akin. As in never. Kung alam ko lang na ganyan kang klaseng babae, hindi na sana kita pinahanap at dinala dito. Seryosong sabi niya na ikinaawang ng labi ko. Masamang tingin ang pinukol niya sa akin bago siya lumabas. Nagulat pa ako nang malakas niyang ibinagsak ang pinto. Aba, sira ulo yun ah. Sinabi ko pang dalhin mo ko dito. Malakas na sigaw ko sa kanya. Nagmadali akong tumayo kahit ramdam ko pa rin ang kirot ng sugat ko. Sumilip ako sa veranda kung saan ako pwedeng tumakas. Mataas na pala ang araw. Ngunit nalula ako nang makita kong bangin na palang bubungad sa akin sa baba. Sinong sira ang ulo na magtatayo ng bahay sa gilid ng bangin? Paano ako makakatakas dito? Wala akong ibang pwedeng labasan. No choice ako kundi dumaan sa malaking pinto. Kinuha ko ang scalpel knife na nakita ko sa gamit ni Doc nang hindi yan nalalaman. Sapat na siguro to upang protektahan kong sarili laban sa may saltik na yon. Akala niya siguro madali niya ako mapapasunod sa gusto niya.
Pwes, ipapakita ko sa kanya kung sino ako. Pinakinggan kong mabuti kung may tao pa sa labas. At nang wala akong marinig na, kahit anumang ingay at yabag ay dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Nalaglagan pang ako ng mahabang pasilyo ang bumungad sa akin. Yun totoo. Nasaan ako? Bakit mukha na itong palasyo? Nakita ko ang hagdan pababa sa gawing kanan. At may nakita din akong pailan-ilan na naglalakad na armadong lalaki. Hawak ko ang sugat ko at pati na rin ang mahaba kong damit habang tinutungo ang pasilyo pababa sa hagdan. Nakapaalang ako at tahimik na humahakbang pababa sa bawat baitang. Lahat ng pagkibit ko ay puro pag-iingat. Kailangan ko makatakas dito kahit sa anumang paraan. Galit na galit ako sa lalaking yon, daig pang babaeng nireregla kong tupakin. Pasalamat siya mukha siyang alpha na nakikita ko sa mga wolf movies dahil kung hindi, kanina ko pa siyang binayagan. Pero kawawa naman, baka hindi kami magkaanak kung kami ang magkakatuluyan, kaya pagpasensyahan ko na lang siya. Pero kung palagi na lamang niya akong sisigawan at iinisin dahil sa walang kwentang dahilan, mabuti pang umalis na lang ako dito. Ang problema, hindi ko alam kung nasan ako at kung anong lugar to. Pagkarating ko sa ibabang hagdan, ay medyo nakahinga na ako ng maluwag. Kapag nakalabas ako ng pinto, madali na ako makakatakas. Hinanap ko ang likuran dahil sigurado naman ako na bukod sa entrance ay may exit din sa lugar na to. Grabe, ang yaman siguro ng lalaking yun. Bukod sa napakalaking bahay, ay napaka-elegante din tignan ang mixed black and gold na kulay ng interior design. Bukod doon, nabubusog ang mga mata ko sa mga nakikita kong mga antique na gamit at mga sungay ng exotic animals na ginawang disenyo sa bawat sulok ng bahay. May malaking chandelier din sa gitna ng sala at maliwanag dahil sa maraming nakabukas na ilaw. Pero dark pa rin tignan ng kabuuan ng palasyo niya. Tamang-tama sa dark eyes niya, ngunit hindi pa rin ako papayag na ikulong niya ako dito at sigaw-sigawan ng ganun. Nang makakita ako ng maliit na pintuan sa likuran ng hagdan, ay doon ko kagad naisip na magtungo. Ngunit bago ko pa mabuksan ang pinto, ay nagulat ako sa malakas na boses na umalingaw-ngaw. Kendra! Naku, naalaman niyang wala na ako sa kwarto at galit ng wolf. Kailangan ko nang makaalis dito. Mabilis kong binuksan ang pinto at nagulat ako sa lalaking nakatayo sa labas at nakatingin sa akin. Sinuyod niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Miss, ano pong ginagawa niyo dito? Kunot noon na tanong niya sa akin. Lumapit ako sa kanya. Kasi magpapahangin sana ako. May beach pa dito? Kunwari tanong ko sa kanya. Kendra, where are you? Sigaw na naman ng wolf. Narinig yata ng lalaki ang sigaw niya, pero bago pa niya ako mahawakan, ay kagad kong kinuha ang kamay niya at ibinalibag ko siya sa lupa. Ah! Impit ng ngiwi niya habang hawak ang balakang niya. Sorry. Nagmadali akong tumakbo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta pero hawak ko ang kumikirot kong sugat at mabilis akong tumakbo palayo sa mansyon. Mabuti na lamang at walang bakod kaya madali lang sa akin ang makalayo. Nagpasikot-sikot ako sa matataas na damo. Tumigil ka! Nagulat ako sa umalingaw-ngaw na putok ng barel. Napalingon ako sa lalaking may hawak ng barel at nakataas ang kamay sa ere. Binigyan niya ako ng warning shot para tumigil ako pero hindi ako tumigil. Mas binilisan ko pa ang pagtakbo. Don't shoot her, bastard! Narinig kong sigaw ng galit na wolf. Kapag nag-transform yon, yari na ako. Huliin mo ako kung kaya nyo. Ramdam kong marami nang humahabol sa akin kaya hindi ako pwedeng huminto. Ngunit nang mapatingin ako sa kamay ko, ay puro dugo na pala ang sugat ko. Shit! Nasaan na ba ako? Bakit parang walang katapusan tong tinatakbo kong malalago at matataas na damo? Kahit may sugat, ay mabilis pa rin ang pagtakbo ko. Ramdam ko din sa paa ko matatalas sa bato. Pero hindi ko ininda yon dahil ang gusto ko ay makatakas dito. Akala ko ay napagod na silang humabol sa akin, ngunit nanlaki ang mga mata ko nang mapalingon ako at malalaking aso nang humahabol sa akin. At kapag naabutan ako ng mga aso niya, katapusan ko na. Siguradong lalapain ng mga yon ng aking virgin na katawan. Nakakakilabot ang mga tahol ng malalaking aso at napakabilis din nilang tumakbo.
Nahihilo na rin ako sa sobrang sakit ng sugat ko. Kahit magpasikot-sikot ako sa damuhan, siguradong matutuntun ako ng malalaking aso na yon. Hindi ko na alam kung makakaalis pa ba ako at kung aabot pa ba ako ng buhay. Kendra! Narinig ko na naman ang malakas sa sigaw niya. Siguradong nakalabas na ang gilagid noon sa galit sa akin pero wala akong pakialam. Kung galit siya sa akin, mas galit ako sa kanya. Pinilit kong ituon ang atensyon ko sa dinadaanan ko dahil napapansin kong mas matatalim na ang bato dito kaysa kanina hanggang sa nagkamali ako ng tapak at nagulat na lamang ako nang dumulas ang paa ko pababa. Ah! Kendra! Diyos ko, bakit bangin na ito nasa ibaba ko? Kung hindi ako nakahawak sa nakausli at malaking bato sigurado, lasog-lasog ng katawan ko sa ibaba. Sa lalim ng bangin na to. Hindi nga ako malalapan ng aso. Siguradong hindi na ako mabubuhay kapag tuluyan ako nahulog dito. Kendra, humawa ka sa akin. Nagulat ako nang pagtingala ko ay mukha niya ang bumungad sa akin. Bali wala ang bilis ng takbo ko dahil mas mabilis yata siyang nakapunta dito. Kendra, bilisan mo! Natatarantang sabi niya. Ayoko, hindi tayo bate. Galit na singhal ko sa kanya. Isip bata na kung isip bata, mataas talaga ang pride ko at walang ibang pwedeng bumali nun. Not even him. Shucks naman, kapag hindi ka humawak sa akin, mahuhulog ka ng tuluyan at siguradong hindi ka na mabubuhay. Galit na sabi niya sa akin. Minura pa ako. Mas lalo ko tuloy naisipan na magmatigas. Mabuti pang mahulog na lang ako kaysa bumalik sa'yo. Ikaw na rin ang may sabi, di ba? Kung alam mo lang na ganito akong babae, hindi mo na ako dadalhin dito? Oh, bakit mo pa ako tutulungan? Pagmamatigas ko sa kanya, sinaman ko siya ng tingin. Pero ang totoo, kaunti na lang, bibitaw na ako. At kapag hindi niya pinutol ang pagdudugtong ang kilay niya, hindi ko talaga tatanggapin ang tulong niya. Dito pa talaga kayo mag-aaway? Litanya ni Larry. At may dala na siyang puting lubid na agad naman niyang ibinagsak sa tabi ko. Pagsabihan mo yung werewolf na yan, siyang umawi sa akin. Hayaan niyo na lang akong umalis. Nakita ko ang pamumula ng mata ni Lysander. Hindi ko alam kung lalo ba siyang magagalit at imbes na tulungan ay bagsakan na lamang niya ako ng bato para tuluyan na ako mahulog sa bangin. I'm sorry. Okay, I'm sorry. Hindi ko sinasadyang sumigaw at magdabog. I'm sorry, Kendra. Kunin mo ng kamay ko, please. Mahinang sambit niya. Pakiramdam ko ay hinapres niya ang puso ko dahil sa pakiusap niya. At dahil marupok akong babae, aabutin ko na sana ang kamay niya pero natanggal ang bato na kinakapitan ko. Kendra! Kaagad akong nakahawak sa lubid pero hindi ganong kadali dahil na rin sa wala akong harness, sumugat sa kamay ko ang lubid. Nakagat ko ang aking labi sa hapdi ng aking kamay at nararamdaman ko pa ang pagkirot ng aking tiyan. Hilahin niyo! Sigaw ni Lysander na makakapit na ako. Dahil marami sila doon sa taas ay nahila nila ako na mabilis. Ang swerte ko pa rin, akala ko talaga katapusan ko na kanina pero mas pinairal ko pa rin ang galing at ganda ko. Nang may akyat ng kalahati ng katawan ko ay tinulungan na ako ni Lysander na mahila pataas. Maputla at seryosong mukha niyang bumungad sa akin. Binuhat niya ako na parang bagong kasal at walang kahirap-hirap na naglakad siya pabalik sa mansyon. Nakasunod sa amin ng mga tauhan niyang madami ang ilan ay bitbit ang nakataling aso. Papuntay niyo si Dr. Alvin sa kwarto ni Miss Kendra ngayon din. Seryosong utos niya. Yes, boss. Nagmadaling tumakbo ang isang tauhan niya. Hindi man lang niya ako tinatapunan ng tingin at diretso lang siyang naglalakad. Hindi ko siya mabasa. Minsan naman kalmado lang siya. Minsan, bigla na lamang bubugan ng apoy. At minsan, parang lalabas ang pangil niya. Napangiwi ako nang maramdaman ulit ang pagkirot ng sugat ko. Nakita ko ang pagigting ng panga niya at napahigpit ang kapit niya sa akin. Hindi man lang siya nahirapan na buhatin ako pabalik. Sanay na sanay siguro itong magbuhat ng babae. Pang-ilan na kaya ako sa babaeng binuhat nito? Tiisin mo lang ang sakit, malapit na tayo. Seryosong sabi niya na hindi pa rin tumitingin sa akin. Galit talaga siya pero pinipigilan lang niya ang kanyang sarili. Siguro inisip niya na kapag nagalit siya lalo ay baka tumakas ako ulit. At lalo lamang kaming hindi magkakaintindihan. Lysander, I think I'm going to die.
Nanghihinang sabi ko sa kanya. Sinadya ko pang papungayin ang mata ko para maniwala siyang mamamatay na ako. At para tumingin naman siya sa akin. Napasinghap siya sa pag-iinarte ko. Shut up. Kapag hindi ka tumigil, hahalikan kita. Napatakip ako sa bibig ko. Nagbibiro lang eh. Masyado ka naman seryoso. Gusto mo lang yatang makahalik eh. Pang-iinis ko sa kanya. Sa lubong ang kilay na, tiningnan niya ako. At hindi naman ako nagpatinag, nagtitigan kaming dalawa. Save your strength, because I'm going to sleep in your bed tonight. Nanlaki ang mata ko na sabihin niya yon. Ano sabi mo? Bakit? Hindi pa kita sinasagot Tapos magtatabi na tayo? Nanlalaki ang butas ng ilong ko. Sana lamang hindi niya totohanin ang sinabi niya dahil babayagan ko talaga siya kapag may ginawa siya sa akin. Hindi ko pa kayang isuko ang bataan ko. At baka hindi ko din siya kayanin sa laking tao niya. It's your fault kung hindi ka tumakas. Hindi sana ako mag-iisip na maaari kang tumakas ulit. Seryosong sagot niya. Nakapasok na kami sa loob ay hindi pa rin kami maayos na nag-uusap. Inilapag niya ako sa kama pagkarating namin sa kwarto. Nandun na rin si Dr. Alvin. Pinalabas siya ni Larry at kami na lamang tatlo ang nasa loob ng kwarto. Doc, mamamatay na ba ako? Nag-iinarte kong tanong sa kanya habang ginugupit niya ang damit ko banda sa tiyan. Para tignan ang sugat kong sobrang kirot at dumudugo na. Tinanggal niya ang gasa sa sugat ko at napapailing siya na tumingin sa akin. Ano ba kasing pumasok sa utak mo at tumakas ka pa? Bagyang bumuka ang sugat mo kaya kailangan kong tahin ulit ito. Sabi niya sa akin na may halong paninisi. Nakaupo lang si Lysander sa upuan at magkasiklop ang tuhod at siko. Daig pang lalaki nag-aabang sa mga anak niyang asawa. Magkadugtong pa rin ang kilay niya at mahaba ang uso pero hindi naman nabawasan ang kagwapuhan niya. Dok, gawin niyo lahat ng makakaya niyo para mabuhay pa ako. Bata pa ako at malapit na akong ikasal. Napatingin siya sa akin at gumalaw na naman ang panga niya. Parang handa na naman siyang bugahan ako ng apoy kapag nagkamali ako ng sinabi kay Doc. Ikasal? Ulit ni Doc habang nililinis ang sugat ko. Tama po kayong dinig, Doc. Malapit na po akong ikasal doon sa lalaking nasa likod niyo. Awang ang labi niyang tinitigan ako. Pero hindi ko inaasahan na tatayo siya, hindi para lumapit sa akin, kundi para lumabas ng pinto ng kwarto. Sinundan namin siya ng tingin ni Doc Alvin. Nangingiti at umiiling si Doc nang muli siyang mag-focus sa ginagawa niyang pagtatahi sa akin. Doc, may nakakatawa ba sa sinabi ko? Kunot noon na tanong ko sa kanya. Wala naman. Ngayon ko lang nakitang kiligin ng kaibigan ko. Nakangiting sabi niya. Sino po? Si Lysander? Mukha bang tinatabla ng kilig yun? Yung ngiti niya ay naging halakha kaya lalong kumunot ang noo ko. Ngayon ko lamang nalaman na may lalaking iisang ekspresyon kapag kinikilig. Pwes, kung kinikilig ka nga, ay palalabasin ko talaga ang ngiti na kita ang pangmais mo.